Pinangunahan ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina A. Roque ang paghahayag hinggil sa mga economic ministers ng ASEAN kung saan ayon sa kanya, nagtipo ng mga ito hindi lamang upang tugunan ang mga kasalukuyang hamon at problemang kinakaharap ng rehiyon, kundi pati na rin ang pagtiyak na manatiling bukas at matatag ang pag-unlad ng mga gawaing pang-ekonomiya. Ang nasabing layunin ay natalakay kahapon, Mayo 7, sa ginanap na ika-27th ASEAN Economic Community Council meeting kasabay ng unang araw ng ASEAN Leaders Summit 2026. Kaugnay nito, idinagdag ni Secretary Roque na patuloy ang layunin ng ASEAN na paigtingin ang mga prioridad nito, partikular na ang economic deliverables ng Pilipinas, gaya ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement na naglalayong mas mapatibay pa ang digital economy. Ipinaliwanag din niya na sisimulan na ng ASEAN ang pagsasali ng ASEAN Community Vision 2045 tungo sa mga konkreto at praktikal na aksyon para sa napapanatiling pag-unlad. Binigyang din ni Secretary Roque na ang programa at hakbang na ito ay hindi ginagawa ng walang basihan, kundi bahagi ng pagsisikap na panatilihing matatag, kompetitibo at makabuluhan ang ASEAN. Samantala, dinaluhan din ang nasabing pagtitipon ni na President Prabowo Subianto ng Indonesia, Prime Minister Samdech Mohabovor Tepaidehan Manet ng Cambodia, Prime Minister Lee Min-hong ng Vietnam, Prime Minister Kairala Shananag Gusmao ng Timor-Leste, Singapore Prime Minister Lawrence Wong at Prime Minister Anutin Chanvirakul ng Thailand. This gives our discussions today a clear sense of purpose. We are here not only to respond to these pressures, but to ensure that our region remains open, stable, and moving forward. At the same time, we continue the work we have set for ourselves. Mula dito sa Cebu, para sa ASEAN 2026 updates ng Bombo Radio Philippines, ito si Bombo Irene Ardiente. For the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!